Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Poco F8 Pro. Yes, the Poco F8 Pro. Detalyadong review. Kung interesado ka, let's start. Siyempre, umpisa pa lang, unahan ko na agad kayo. The price of the Poco F8 Pro base rito, okay? Ngayong December, I'm not sure kung ito ay promo, pero this is priced 23,900. So, sabi natin 24,000 pesos. 24,000 pesos, may ganito ka na. Qualcomm Snapdragon 8 Elite, basically flagship level. So, technically, I can say this with this price, this is a true flagship killer. Yes! So, ang tanong, sulit ba ito? Yung mga features na nandito, sulit ba para sa price tag na to? Okay? This is official Baka sabihin nyo kung saan lang to, kung saan store. This is Poco official store. Okay? And the date today is December 8 ko siya. Itong final review na to. Kayo na magsabi kung sulit ito mamaya. Isa-isahin ko muna Okay? Hold your horses. Ika nga. So, unang-una, sa specs muna tayo. This is currently running on Android 16. That's HyperOS version 3.0. Qualcomm Snapdragon 8 Elite na 3nm chipset up to 4.3 GHz na clock speed. GPU naman, Adreno 830 GPU. Now, this variant is 12GB, 512GB na storage, UFS 4.1 po yan. At ang screen naman ay 6.59 inch, 2.5K AMOLED. Flat po yan, okay? Hindi yan curve, so flat na flat po yan. So, anyway, pause nyo na lang tong video kung gusto nyo pang basahin ng rest of the specs. Yan. At kung ready na kayo, mag-move on na ako sa detalyadong review. So, unang-una, design muna tayo and counting tour. So, this is actually flat. Pwede nang tumayo ito Well, kaso hindi ko lang mapatayo dito kasi malambot carpet to Medyo hindi ko patayo ng maayos. It should stand on its own pagka-flat talaga, okay? Balik tayo sa normal na view. This is flat slab talaga siya. And sa taas, meron tayong dalawang antenna lines because this is aluminum frame. Glass back po ito. Yes, and the front is Corning Gorilla Glass 7i na technology. So may protection naman siya. And actually, if titignan natin maigi, meron na rin siyang nakakabit na screen protector. See that? Yes. And sa kaliwa, wala pong nakalagay except yung mga antenna lines. Sa baba is nandito yung SIM card, microphone, USB Type-C 2.0. Yes, USB Type-C 2.0 siya. So yeah, I guess doon yun siya nag-cut corner since napakamura nito para sa isang flagship killer. Okay? Again, nasa 23,000 lang yun nata kanina, di ba? Wala lang. Remind ko lang kayo na yun yung price na nakita natin kasi. Pero to be honest, I believe yung SRP talaga nito ay nasa 25,000. So, baka ngayong December lang yung 24,000 na yun. Kung ma-avail nyo pa na may voucher, mas mapapababayan nyo pa yun. No? Anyway, continue tayo. Main speaker, dito sa baba. Sa SIM tray naman, ito ay dual SIM lang po siya. Non-expandable storage, yun. And then sa gilid, nandito po yung power button and volume rocker with antenna lines din. Sa likod naman, nandito makikita natin yung camera, module, and with sound by Bose branding and the Poco branding sa baba naman. Again, glass back, aluminum frame, and Corning Gorilla Glass 7i naman sa harap. Alright. So kung design na pag-uusapan, kita naman natin, napaka-premium yan. May actually similar o hawig siya sa current iPhone 17 series. But real talk, nauna po ang Poco sa ganung design. Itong design na to. So technically si iPhone ang gumaya. Diba? Diba? Alam niyo yan. But anyway, premium design, premium feel, premium yung bigat. So I would say, tama lang nabigyan ko to ng 8 out of 10 na rating. Yes. Again, sa build and design pa lang tayo Now, lipat naman tayo sa performance. Ito ang hinihintay nyo. So again, this has Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 4. Okay? Technically, wala yung Gen 4 na word, pero just to be clear, Gen 4 po yun. Okay? Kasi ang sumunod, yung 2025 na ni-release or bagong chipset ngayon na flagship ng Qualcomm is Gen 5. So obviously, Qualcomm Snapdragon Gen 3, then Elite, and then Gen 5, Gen 4. Wala lang, para malinaw lang sa inyo. That's 3nm up to 4.3 GHz na clock speed, Adreno GPU, at ang Antutu score niya, 2.9 to 3.2 million. So, naglalaro siya doon kapag tinetest natin. So, basically sabihin natin, to be safe, nasa 3 million po yung kanyang Antutu score by average. Okay? Now, syempre, hindi naman talaga tayo maasa sa Antutu. Ginagamit lang natin yun as base reference lang. Ito po ang performance niya sa gaming. Sa Mobile Legends, sinet natin siya sa high graphics and ultra FPS. Nag-run siya ng 118 to 120 FPS
Stable po yan and 38 degrees Celsius lang po. Okay? So, maning-mani po sa kanya yung Mobile Legends na yan. So, expect na gano'n na. Mostly ng mga games ngayon na tines natin dito mani-mani. But don't worry, hinaluan natin to ng ibang magandang mga mabibigat din na games. Now, sa Honor of Kings, sa mga player dyan, ang Honor of Kings, sinet natin siya sa Ultra Resolution and Max FPS. Nakakuha tayo again ng 118 to 120 FPS. Stable at 36 degrees Celsius lang, mas magaan. Sa League of Legends naman, sinet natin siya sa custom 120 FPS and high graphics. Guess what? Nakakuha tayo ng 119 to 120 FPS at ang temperature 37 degrees Celsius lang. Sa PUBG Mobile, sinet natin siya sa smooth graphics, ultra extreme FPS. Nag-run po siya sa 118 to 120 FPS as expected. Again, temperature 37 degrees Celsius lang yung pinamataas after an hour. Now, Diablo Immortal naman. Sinet natin siya sa high resolution, run at 60 FPS at 35 degrees Celsius lang. Magaan din para sa kanya to. Solo leveling, sinet natin siya sa very high resolution. Nag-run po siya ng 60 FPS, 38 degrees Celsius lang sa isang oras. Sa Call of Duty Mobile, set natin sa medium graphics and ultra FPS. Nag-run siya ng 88 to 90 FPS. Again, naka-medium kasi hindi ko binaba. Kung low siguro, tapos sinagad ko yung ultra extreme, baka makuha natin yung 120 FPS. Pero that's again, 8 Elite naman to. So, tinaas ko ng konti sa medium. So, that is why nakuha lang natin is 90 FPS. But still, that's smooth. And the temperature, 38 degrees Celsius. Now, pag tinaas ko kasi sa high graphics yan, mawawala yung ultra FPS na option. So, medium graphics para lumabas pa rin yung ultra FPS. Now, sa Once Human, sinet natin siya sa Pinnacle Graphics and Extreme FPS. Nag-run po siya ng 60 to 65 FPS and 40 degrees Celsius. So, medyo tumaas-taas ng konti. Medyo demanding yung Once Human na yan, no? Lipat naman tayo sa Red Dead Redemption, bago to, ng Netflix naman. Sinet natin siya sa Performance Mode. Nag-run po siya ng 39 to 40 FPS. Stable, minsan hindi ko siya nakita nagbaba ng 35 or something, mas mababa doon. 39 to 40 FPS. Stable po yan and 40 degrees Celsius sa unang mga test ko actually. I think matutuwa ako na laruin ng Red Dead Redemption dito kasi ang ganda po ng ray tracing dito. Kita niyo yung sikat ng araw dyan sa game na yan. Ang ganda. Parang PC level na rin talagang performance ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Tingnan nyo yung sikat ng araw at yung liwanag na nagbabounce sa mga object dyan sa game. Ang ganda dito ng Red Dead Redemption ng Netflix. Now, sa Wuthering Waves naman, sinet natin siya sa ultra high resolution. Nag-run po siya ng 60 FPS, stable din, 40 degrees Celsius as expected. Genshin Impact, highest graphics po, 60 FPS. Wala pong 120 FPS support. Pero nag-run siya ng stable, 58 to 60 FPS stable, and 40 degrees Celsius lang po ang nakuha natin temperature after an hour. For clarification, supported po ng smartphone na to ang Game Turbo, at sa Game Turbo, supported din niya ang Wild Boost. So that means pwede niya i-max out lahat ng cores using that Wild Boost setting sa Game Turbo. Okay, so performance-wise and daily use na rin na ginamit natin siya, well, I can say 9 out of 10 solid. Ang sarap laruin nito, okay? So, pero ito real talk to ha. Kapag ginamit nyo yung 3D Mark at saka yung mga intensive na benchmark test, nag-overheat ito. Hindi ko na ginamit yung part na yun kasi total, wala naman akong game na nilalaro. And even doon sa mga tinest natin, wala namang game doon na nagagawa yung similar na ginagawa ng 3D Mark. So that is why hindi ko na sinasali dito yung 3D Mark. Okay? Basta I'm telling you, kapag ginamit nyo yung talagang lahat, max graphics, max CPU, mag-overheat ito. Kasi sobrang init naman talaga ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite and lalo na yung 8 Elite Gen 5. Pero yun ay nangyayari lamang tuwing max out ng mga settings like benchmark test. But gaming, usual na gamit mo sa araw-araw, even video editing, hindi nyo po ma-max out itong raw power ng smartphone na to. Okay? And perhaps, bilang lang talaga ang ganong mga users. I think, wala pa akong namimit na ganong talaga ka-heavy yung mga nilalaro nilang games na talagang 3D Mark level na performance. But anyway, I'm telling you, mag-overheat ito, lalagpas siya ng 47 degrees Celsius sa 3D Mark. Wala lang akong sample dito, hindi ko na kinuhanan kasi sabi ko for normal use lang naman ng mga tao, mga Pinoy, even kahit mag-gaming sila rito, hindi nila ma-max out yung part na yun. But anyway, still, kung tingin nyo kulang, gawa natin ng video yan, yung mga overheating na purpose niya. But like I said, okay naman siya for normal mga gaming, normal use, even social media, even video editing, okay na okay lang po dito. Solid and maasahan yung performance. Okay? Now, again, sa performance na category, 9 out of 10 dahil maganda po ang pinakita niyang performance despite na wala siyang cooling fan or kagaya sa Red Magic na mga pampalamig. Labas na phone, gusto mong malaman. Now, sa display,
This has 6.59-inch, 2.5K AMOLED flat screen. Yes. Meron po siyang 120Hz screen refresh rate sa kanyang settings. So as you can see, sinet natin the whole time dito sa review nito ang 120Hz screen refresh rate, and meron din siyang support for manual na kung gusto mo, naka-specific lang na app na gagamit ng 120Hz, pwede mo i-on. Pag ayaw mo, like sa Mi Remote, kailangan mo ng 120Hz sa remote, pwede mo siyang i-off sa mga hindi naman kailangan talaga yung 120Hz para mas matipid sa battery. Mas practical po yung ganon. Pero again, if this is your smartphone, do whatever you want. I-on mo lahat ng settings kung gusto mo, okay? Now, other features dito, meron po tayong sunlight mode, okay? Kaya po nito actually sa display nito from 2,000 to 3,500 nits brightness. So, pwede po sa mga tropa natin na gumagamit ng smartphone nila sa tanghaling tapat, like mga tropang riders at mga outdoor na mga activities nyo. Yes, very good po. And then sa color scheme, meron tayong adjustment dito. Kung gusto mo lang, like ako, favorite ko lagi, vivid, nilalagay ko dyan. And mayroong advanced texture, what else? Yun lang. Wala tayong tagapalit ng resolution o kung gusto nyo mas mababa. Mas maganda sana may ganun, ano. Since 2.5K resolution ito, ang taas. So what if may mga tao na gusto na 1080p lang, no? Sana may switch. But anyway, since wala, okay lang yan. Wala naman tayong magagawa. As is na lang. At least all the time siguro, malinaw. Sobrang linaw naman talaga ng makikita mo ang papanood. Supported din ito ang HDR10+. Yes, and Dolby Vision, kung di ko pa nababanggit. So, Widevine Level 1 po ito sa Netflix. And within Netflix, supported din ito ang Dolby Vision na feature. So, hindi lang pang iPhone ngayon ang Dolby Vision sa Netflix. Meron na rin sa Poco F8 Pro and F8 Ultra. Yes! Supported din ito ang 10 multitouch. So sa mga player diyan ng mga online games na gumagamit ng maraming daliri, 10 multitouch supported ng smartphone na ito. So sa display, bibigyan ko na ito ng 8 out of 10 since napakaganda naman. Kita nyo naman, papakita ko sa inyo. Napakaganda, buhay na buhay po ang kulay dito. And sa mga videos nyo na supported ng HDR10, ang ganda po ng kanyang pinapakita sa display. Yes! So Netflix man yan o YouTube na may HDR10 support, okay na okay po panoorin dito. So again, 8 out of 10 sa display nito. Now, sa camera, okay, this has 50 megapixel wide sa likod, f1.9 po yan with OIS, and 50 megapixel telephoto, up to 2.5 times optical zoom po yan. And actually, kahit na 2.5 times yan, napakalinaw po yan. Papakita ko sa inyo in a moment. 8 megapixel ultra wide, f2.2, that's 120 degrees field of view. Supported nito ang 8K at 30 FPS and 4K 60, 4K 30 video recording. So, ito po ang mga pictures niya. So, as you can see, lahat po ng mga pictures dito is kuha dito. And napakaganda. Actually, I think, isa sa mga favorite ko rin nakuha nito. Pwede pagtapatan sila ni Poco F8 Ultra. And most of the time, masarap kumuha dito kasi ang ganda po ng separation niya ng front and background even with the bokeh effect and portrait mode. Sa mga selfie shots ko, gusto ko rin. Actually, magandang kulay ko rito. Although, pansin ko lang may konting beautification na nagaganap. So, I just turned it off para mas kita yung mga imperfections ko. Mas gusto ko yun. Kasi ayoko nagugulat ang mga tao na bakit ang kinis ko sa pictures tapos mukha akong gorilla sa personal. So, ayun. So, better na laging ino-off ang beautification. And of course, sa video recording, ito naman po ang resulta niya. So, this is the 8K at 30 FPS. Ganda ng sky. Yes, dito tayo ngayon sa Calamba Coliseum, Jose Rizal Coliseum, and we are walking. Pero in fairness, 8K at 30 FPS pero stabilize siya. And kamusta naman yung noise cancellation? Stig 8K pero stabilized. Pwede na to. Solid. Try natin ng konti ang zoom. May zoom pa ba ito? Meron naman kahit pa paano. Hanggang 6 times zoom. Yes. Decent pa rin naman. Yo. And balik tayo sa 1. So try natin stabilization habang bakit ang hagdan. 4K 60 po ito. Stabilize ba? Fairness, mukhang stabilized. Ako lang, yung kamay ko lang hindi. You know, dito tayo sa Jose Rizal. Nice. Ganda rin ang paning niya sa 4K 60. Ba talaga ang effect ng 4K 60? Ang paning is smooth. Zoom in tayo. Yun, this is 10 times zoom.
Pwede, useful pa rin naman. Times 2.5, ito yung pinakasagad ng optical zoom niya. Nice. 2 times and 1 time. Pwede na. May food park dito kasi sa Calamba, so that is why napadayo kami rito. Okay din. Sa mga malapit dito sa Calamba, try nyo. Okay din yung mga foods dito, mga lechon at mga chow fan, mga gano'n. Basta marami. Okay, so pansinin ko lang, no, meron po siyang, papapansin nyo, meron siyang 4K 30 and 60 fps and even 8K 30 fps. But kapag sinwitch po natin siya sa, what do you call this, video. Kapag sinwitch natin siya sa wide angle, as you can see 4K 60 and normal yan na zoom. Pag bumaba ka sa wide angle 0.6, bababa po siya sa 1080p 30. Hindi 30 lang kasi 30 lang, hindi ka pwede makita sa 60. Pag nakita sa 60, nabalik siya sa 1. And kung gusto mo talaga na mag-video record sa wide angle, 1080p at 30 fps lang. So, yun yung pinaka parang slightly ayoko dito sa camera na to. Siyempre, real talk tayo. Sasabihin natin yung mga ganyang flaw. And then, sa front camera, that's again another flaw din na gusto kong pansinin nyo. 1080p at 60 fps lang ang supported ng front camera. So, yan. 1080p at 60 fps na talaga. Max. So, another nitpicking sa side ko siguro. Pero sa iba siguro, okay lang yan kasi front camera naman yan. But for me, as a content creator na gusto lagi high resolution, that's medyo bitin. Pero kung okay lang sa inyo yan, okay, good for you. Pero yun, may mga tao na kagaya ko na hindi masyadong bitin yan, bitin. But still, overall, ang ganda pa rin naman mga shots niya, both pictures and videos. Okay, so sa camera, bibigyan ko lang ito ng 8 out of 10. Mataas pa rin naman po yun, technically. Bitin lang. Gusto mong malaman. So yan, sa audio naman, okay. This one is another one tuned by Bose. Yun. Medyo fingerprint smudge magnet kasi yung likod. So, tuned by Bose siya. It's just that, yun lang. Kapag ka na-try mo na kasi itong F8 Ultra, baka gawan ko ng comparison itong dalawa kung interesado kayo, no? Once na narinig mo na kasi ito and kagamit ka ng ibang phone, parang lahat na sila is manipis. Kahit napakalinaw po ng mga tunog nila, mabibiting ka na, may hahanapin mo talaga yung certain low frequency ng bass. Basta yung mga low frequency, mga low tone na voice, mga low sound effects, hahanapin mo na yun eh. Pero I must say, still, napakaganda po. Clear po yung kanyang sounds and overall. So paparinig ko lang sa inyo para may idea kayo. Sasabihin ng diretsahan, hey! Walang bias, walang arte, tapat kung magbigay. Ikot man ang sagot, pag-tek, ang usapan ay tunay. Tek, simplify, ikot man, get na malinaw. Review na malaman, di puro yaman. Ikot man, oo, solid ang galawan. Smart for reviews para sa taong bayan. So yun, again, malinaw po, don't get me wrong, and actually loud din. Kaso nga lang naglilin mostly sa mga highs and mids yung kanyang pinaka-focus na sound. Kung hindi ko siguro narinig hindi ako nagkaroon nitong smartphone na to, itong speaker niya, probably bibigyan ko to ng 9 out of 10. Pero since narinig ko na yan, medyo medyo nahanap ko na tuloy siya sa mga smartphone even despite na napakaganda nito. Now, kung interesado lang kayo, papakita ko talaga sa inyo yung kanyang sound settings. So we have here the sound effects under sound and vibration. We have the dynamic default and again, tuned by Bose or sound by Bose yan. Yes, you can control that. Supported din nito ang equalizer if you want. Yes, that's nice. And actually, napakaganda po niya po once na na-test nyo yung equalizer na yan. Very good pa rin po yan. So, kung meron lang naman kayo mga high quality earbuds, earphones, mas ma-appreciate nyo yan dahil ang ganda ng pagkakatimpla dyan ni Bose. Solid. So again, bibigyan ko to ng 8 out of 10. Okay? Kung napanood nyo yung detalyadong review nito, this is 10 out of 10. Yes, panoorin nyo kung hindi nyo pa napapanood yung detalyadong review ko nito. Maganda rin naman talaga ang sound nito. Bitin lang ng kaunti dun sa low frequency na yon na channel. Okay. So again, 8 out of 10 sa audio.
sa connectivity naman tayo. Okay, this one, hindi ako nabitin dito sa connectivity. Maganda po. Supported po nito ang 4G LTE, 5G, VoLTE, and VO Wi-Fi. Supported din ito sa Wi-Fi ang Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, and Wi-Fi 7. And sa speed test po, ginamit natin siya dito. Actually, sinlakas po siya ng modem nung Ultra. Kaya po niyang lumagpas ng 800 Mbps. Sa plan ko na 600 to 800 Mbps, kayang-kayang i-reach yung ganong speed. Yan, nakikita nyo naman. And then, sa mobile data, actually, ang ganda rin ng reception ko rito. So, solid. Nakakapag-stream ako ng malinaw na mga videos, even nasa outside ako. Basta may magandang signal. Okay na okay. So, very good po yung kanya modem, both Wi-Fi and mobile data. Good job. Okay? Now, supported din ito. Matutuwa kayo. Supported nito ang eSIM. Okay. Now, sa eSIM nga lang, same sa Ultra issue. Kapag inon yan, hindi gagana yung physical SIM na SIM 2. So, SIM 1, dalawang SIM lang talagang gagana at the same time. So, pili ka, dalawang physical SIM or isang physical SIM at isang eSIM. Yan po. Meron din po itong Bluetooth 5.4. Ang ganda po, mataas po yung kanyang codec dito. I can show you now. Sa Bluetooth codec, yes. For mga high-end po yan. SBC for gear gaming and AAC. Qualcomm aptX supported niya. HD audio, LDAC, aptX, adaptive, and TWS plus audio plus lahat po ng LHDC. Supported din niya with may mga optional codecs pa yan. So, high-end po. Kung meron kayong mga high-end na Bluetooth earbuds, earphones, gagana po. Especially sa Bluetooth na part. Yes, since high bitrate po yung kayang i-deliver ng Bluetooth 5.4. Sa GPS naman, maganda po accuracy nito. Nasa 3 to 5 meters accuracy. And nagamit ko po ito talaga sa mga rides ko. Lalo sa motor lately. Medyo mas practical kasi ngayon magmotor kaysa magkotse gawa ng traffic. December rush. Nako. Yes, I would recommend sa inyo, kung balak nyong mamili or lumabas at kumamit ng sasakyan, motor na lang. Mas easier. Although, natatraffic pa rin ang motor, pero may mga, at least may mga chances ka para gumilid-gilid at, makasingit ng konti. Pero ingat sa pagsingit-singit ha. Hindi ko nare-recommend na sumingit sa mga alanganing sitwasyon. Now, sa connectivity, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Yes. Maganda po, malakas ang kanyang reception and very good, hindi kayo mabibitin dito. So, yun. Konting since alam niyo naman real talk dito sa channel na to, konting nitpicking naman na to. Meron po siyang ads. So maybe that is why 25k and even at that price of 24,000 pesos. Sa 24,000 pesos, that is why siguro pwede natin itong bilhin ng ganung price, ganung kababa. Kasi daming bloatware, daming ads. Pinaka-actually suspect dito napansin ko. Ang suspect dito sa mga ads na to is pinaka-talamak talagang on your face. Minsan kalagitnaan ng panonood ko ng movie sa mga dinownload ko sa mga website, talagang lumalabas. Dahil dito, ito Game Center na to. Yeah. This one, you cannot actually uninstall ng ganun-ganun lang. Kailangan mo rito ng ADB. But, kung ayaw mo gumamit ng ADB, you can always disable na lang yung kanyang notification. So, as you can see, naka-off sa akin. After that, hindi na po lumalabas yung mga ads. Okay? Sa mga ayaw lang na gumamit ng ADB at mag-uninstall ng mga risky na mga system apps, you can do that. So yun, medyo turn off lang ako dun sa part na yun. But again, that's the cost of getting this sa ganung kababa na price, 23,900 or 24,000 pesos. Another thing siguro is, ano pa ba? Yun lang, yung pagka lumipat ka sa 0.6 ultra-wide mode sa video recording, 1080p at 30 fps lang yung ibibigay sa'yo. So, might as well stay ka na lang sa 1 times na yung standard lang na view na or yung main camera lang talaga ang gamitin mo for video recording para ma-avail mo yung 8K 30, 8K 30 fps, 4K 30 fps, and 4K 60 fps. Now, meron din nga po pala itong AI, just in case hindi ko nabanggit. Yes, Xiaomi Hyper AI. You can use that or you can use Gemini instead kung gusto mo na naman. And sa personalization, ito favorite ko lately dito sa Xiaomi since ang tagal ko hindi na gumamit ng Xiaomi. Medyo na-turn off ako dahil dun sa mga previous issues nila. Pero ngayon, wala na. So far, wala na yung mga issues na like yung boot loop, so on and so forth. So far, wala na. Medyo okay na sila, clear na. Mukhang nag-iingat na sila and goods na rin yung software support nila. But if time comes na talagang bumalik yun, siyempre, babash natin yan at i-real talk pa rin natin. But right now, safe po ang mga Poco and Xiaomi sa mga ganong issues, sa mga nagtatanong at makulit. So, ayun. Meron din tayong personalization which I like here kasi dito sa lock, as you can see, para ma-aware ka, yung lock pwede sa likod. Pwedeng, may depth ka nga na separation. Gusto ko lang.
I like it. So, pwede nyo gawin din dito sa kanyang personalization settings sa Poco F8 Pro. So, yun lang naman. So, overall, since napakamura nito, siyempre binabangga natin yung review natin, yung verdict natin sa price tag niya. And sabi ko nga sa umpisa, binigyan ko na kayo ng clue, ito ay legit na flagship killer. This one, the Poco F8 Pro. Now, bibigyan ko ito ng 8.5 out of 10 na rating. Yes, mataas. Solid. May mga konting nitpicking lang na like narito ko kanina, but still this is a solid option pagka gusto nyo. Ngayon 2026, smartphone pang isang taon na. Ito na yun. Solid. Maganda camera, maganda performance, maganda. Ay, PC Mark, hindi ko na ipakita, no? Baka sabihin nyo, sa battery kasi papakita ko dapat yan. Pahabol na lang to, ha? Importante banggitin natin to. So sa half brightness, half volume, nakakuha tayo ng 17 hours, 24 minutes. So kita nyo, that is why ang taas na binigay ko sa kanya sa battery rating. 17 hours, 24 minutes. That's half volume, half brightness with internet po yan. Now, sa full brightness, full volume with internet, almost 10 hours po. So, pwede nyo pong gamitin maghapon to lahat nakasagad-sagad, volume at saka brightness. Yes, 10 hours po makakakuha kayo dito. Makunat na po ang battery nila. Solid. So, yun, kompleto na. Ayun, kompleto. Munti ko na makalimutan yung part na yun. Anyway, again, 8.5 out of 10 na rating dito sa Poco F8 Pro. Okay, kung interesado kayo, I'm not sure kung gagawin ko kasi. So, kung interesado lang naman kayo, gusto nyo ba ng comparison video ng Poco F8 Pro and Ultra? Of course, obvious yung comparison natin na sa price tag pa lang, 10,000 difference, di ba? But still, if you're still interested, para mag-isip kayo, may pera naman kayo, it's just that kung gusto nyo mas practical ba or tulad sagad-sagad, we can do that sa next video. If not, kung konti lang naman kayo interesado, wag na lang siguro. So, nakadepende sa inyo yan. Para mas malaman ko siguro sa mga likes. Pag nakabot tayo ng 1,000 likes, maybe, yan, pwede na natin gawan. Or maybe, I don't know, depende sa timpla ko na rin siguro. Kung interesado kayo, again, iwan ko link sa video description. Yes, iwan ko po link sa video description. Or, click nyo tong Shopee floating tag. Shopee and Lazada na sila ngayon. Dalawa na. Actually, mga legit po na store po ang nakalagay dito. So, Shopee and Lazada floating tag. Diyan nyo po click para maka-avail kayo. Usually, meron dyan mga surprise discount voucher. So, kung mura na sa inyo yung 23,000 kanina nakita nyo sa Shopee, baka makuha nyo pa ng 22, 21,000, 20K. This smartphone. So, okay. Highly recommended po. Click nyo po dito sa Shopee and Lazada floating tag. Or maybe check yung iiwan ko dyan mga links sa video description or ipipin ko na lang sa comments. Alright? So, again, this is the Poco F8 Pro. Rain Manguera. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng reviews, please consider subscribing, liking, and sharing. This is Rain Manguera again. I'll talk to you again soon.